Mas maraming bagyo kumpara sa karaniwan ang posibleng maranasan ng bansa kasabay ng maraming ulan bunsod ng inaasahang La Nina phenomenon. Ayon po sa Pag-asa, malaki ang posibilidad na short-lived La Nina conditions na hindi magtatagal ng higit 7 buwan. Maaring maranasan ito ng Setyembre hanggang Nobyembre at Oktubre hanggang Disyembre. Paliwanag ni Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Ana Lisa Solis, maaari pa itong magpatuloy sa unang quarter ng susunod na taon kasama ang maraming ulan. Inaasahan naman ang above normal na ulan pagsapit ng Setyembre sa Car, Cagayan Valley, Central Luzon at ilang bahagi ng Mimaropa. Habang sa last quarter ng taon, makakaranas ng maraming pagulan ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at malaking bahagi ng Visayas, parte ng Zamboanga Peninsula, Caraga at Davao Region. Sa panahon ng La Nina, nabubuo ang mga bagyo malapit sa kalupaan na may dalang maraming ulan. Naglalabas ng La Nina Watch ang Pag-asa kapag naayon ang kondisyon sa La Nina sa susunod na 6 na buwan. Dahil dito, posibleng magdulot na matinding pagbaha, pagguho ng lupa, ang epekto ng La Nina. Pagdating po ng October, November, December, so ito po yung mostly landfalling and crossing dyan sa may Southern Luzon, Bicol area, Visayas, and Eastern Mindanao. And then pwede siyang tatahak palabas dyan sa may parte ng Mimaropa region and also Panay Island. Kapag itong eastern section ng ating bansa ay nakakaranas na ng amihan, and then kapag meron po kasing La Nina or La Nina condition, mas mainit ang temperatura ng ibabaw ng dagat na malapit sa atin. Therefore, favorable siya sa mas maraming moisture-laden na mga weather systems